Kumusta kayong lahat dyan, no, mga apo? At sa video natin ngayon, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung bakit ganun na lamang katindi ang mga nangyayaring sakuna sa Amerika. Dahil ito sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At magpas hanggang ngayon ay marami pa rin ang tumutuligsa sa Diyos. Gumagawa sila ng labis na kasamaan. Gaya na lang sa pagkabaril ng isang pastor doon sa Amerika. Isang nakakatakot na pangyayari para sa ating lahat na mga Kristiyano at sumasampalataya sa Diyos. Dahil ang pangyayaring ito ay mas lalo pang tumindi at parang ordinaryo na lamang para sa iba ang makarinig ng ganitong mga senaryo. May isang pastor sa Amerika na nagngangalang Hans Smith, 26 na taong gulang, may asawa at 2 anak. At bilang isang pastor, kabilang sa kanilang misyon ang magpalaganap ng mga salita ng Diyos kahit saang lugar. Dahil yun ang utos ng ating Panginoong Hesus. Pero sa isang masaklap na pangyayari at sa mga hindi inaasahang insidente, si Hans Smith ay binaril sa ulo ng isang salarin sa hindi malamang dahilan. A beloved Christian leader was shot in the head Wednesday night while preaching the gospel in Glendale, Arizona. Hans Schmidt, a young father and the outreach director for the non-denominational Victory Chapel First Phoenix. Habang si Hans ay nangangaral sa daan, biglang may lumapit sa kanya at bigla na lang siyang binaril. Dali-daling dinala si Hans sa malapit na pagamutan. At habang si Hans ay nanatiling kritikal ang kondisyon at patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay, ang kanyang ina at kapatid na babae kasama ang 4 na anak ay lumipat mula sa Hawaii patungong Phoenix upang makasama siya at matulungan ang kanyang pamilya. Si Hans Smith ay isang outreach director ng Pentecostal Church sa Glendale, Arizona, USA. At hanggang ngayon, wala pang pagkakilanlan sa mga salarin o sa motibo ng krimen. Ngunit bilang mga Kristiyano, alam natin na hindi naganap na ligtas ang maging isang aktibo at matapang na Kristiyano para magpalaganap ng mga salita ng Diyos doon sa Amerika. Ang taong ito ay nangangaral lamang sa lansangan, ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siyang binaril. Totoo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, ang sino mang sumunod sa akin at mangaral ng aking salita ay dadakpin, pahirapan at papatayin. Ganito ang ating mababasa sa Mateo chapter 24 verse 9. Pagkatapos ay dadakpin kayo upang pahirapan at kayo'y papatayin. Kayo'y kamumuhian ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya para sa lahat ng mga Kristiyano na patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos, huwag kayong matakot. Ipagpatuloy ninyo ang inyong nasimulan at adhikain sa buhay. Huwag tayong matakot na mamatay. Dahil ang kamatayan ang siyang daan patungo kay Kristo Jesus. Di bali nang mamatay basta't meron kang ipinaglalaban, kaysa naman mamatay kang walang nagawa sa buhay mo. At sinabi pa ni Jesus na mababasa natin sa Mateo chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa mga pumatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na makakapatay sa kapwa kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Kaya para sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo Jesus at sumasampalataya sa Kanya,
dapat tayong magpakatatag at magpasalamat sa Diyos dahil sinabi rin ni Jesus, pinagpala kayo kapag kayo'y inuusig sapagkat dakila ang inyong gantimpala sa langit. Ganito ang mababasa natin sa Mateo chapter 5 verse 10 to 12. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. A modern-day miracle. A Valley pastor is back home months after being shot on the street corner while preaching. Meanwhile, police are still looking for whomever pulled that trigger. ABC 15's Christine Sandwood has this uplifting update to the pastor's progress.